So ngayon, we'll move on to our next topic. So our question for our next topic is, when we say nga naman dangerous drugs, what are these and can we recognize it if our co-employee is under the influence? So Miss Sheila, tulungan mo naman kami to explain ano ba yung mga dangerous drugs and ano ba yung mga signs that an employee is using or under the influence. Okay. Good day, everyone. So I will be discussing ano nga ba yung mga dangerous drugs that we have. It's a very long list of mga illicit drugs that we have, but I will discussing the 5 most common drugs na ginagamit natin here. And the number 1 is the cannabis or marijuana, followed by the shabu, ice or meth, then ecstasy or the party drugs, the opium or opioids or the heroin, and the cocaine. So ang dami nilang pangalan, no? So isa-isahin natin sila for us to fully understand ano ba yung differences nila at yung similarity nila. First is the cannabis or the marijuana. So as you can see in the picture, it came from the cannabis sativa plant. So yung dahon na yan is very dangerous pagka constant mo siyang ginagamit. So it's a mind-altering or psychoactive drug. So yung high dose of marijuana can cause hallucinations. So makikita mo sila parang marami silang iniisip. May mga euphoric symptoms sila. And then, it can also cause anxiety and panic attack. So, before, yung marijuana, makikita mo lang siya in a plant form o yung mga binabaril na parang sigarilyo. But now, nag-evolve na sila. So, there's so much form ng cannabis. Meron mga concentrates, oils, and extract. Yung nakikita nyo sa picture. So, pagka tinignan mo siya, at hindi natin alam yung maraming form ng cannabis, mawawaglit sila na, ano ba siya, dangerous drugs ba yung dala ng isang tao? Kasi ang alam lang natin, is a form of plant. Pero ngayon, marami na pala sila. And it is more potent version ng cannabis. So it could be a vape, or yung tinatawag nila, o kung naririnig nyo ng mga dab or rig, and yan nga, yung mga extracts na yan. So marami na siyang form. So how long it can be detected ba sa mga users? So usually pagka sa urine, yung usual na ginagamit natin dito sa office when we do the random drug testing, na urine sample lang yung kinukuha natin, it can be detected for pagka users ka, it presents sa system mo for 1 to 30 days. So pagka beyond 30 days na siya, na beyond 30 days ka na gumagamit, then doon tayo nag-test, hindi na siya ma-detect. Kasi hanggang 30 days lang siya nasa system natin. It can be also test sa hair test or sa hair follicle, and pwede rin through blood test. Pag blood test, few hours lang, makikita na rin natin ang results niya. The second one is the shabu or ice or meth. Ayan. So kaya siya meth, it is a methamphetamine. So it's a powerful CNS stimulant siya. So, sinasabi nga na yung shabu daw is the number 1 choice, drug of choice ng mga users. Kasi nga, di ba, parang medyo mura siya, no? And before, it was used as medicine for the narcoleptic patient or those patient na meron siyang asthma or for those na gustong bumaba yung timbang. Yeah, usually yun yung mga ginagamit nila. And then, pagka nakakita kayo niyan, yung mga users is the common, lagi silang parang high. Yung mga nakikita natin sa TV, yung mga nakatingalala na ganyan. So parang kung ano yung mga iniisip nila. And then it is odorless. So kaya minsan parang hindi natin malalaman kung ano bang ginagamit nila. Kasi yung shabu pala is odorless siya. So wala tayong maaamoy. Unlike ng ibang drugs, di ba? Yung cannabis, alam ko may amoy siya pagka sinusunog na. Pero this, yung shabu or ice, it's odorless. Tapos mapait daw siya. May bitter taste siya. And then, yung form niya, as you can see, that's a picture, meron crystal form siya. Ayan. So, medyo para siya yung tawas form. Hindi siya powderized na pinong-pino, crystallized siya. And then, yung nakikita natin yan, yung sinusunog siya sa foil. Tapos, ang paggamit nila, yung sinisinghot, it's either sinisinghot, ini-inject, or sinaswallow nila, yung pill type.
Then, kung makikita mo siya, kasi nga ini-snort nila, as you can see in the picture, yung mga heavy users, madali silang tumanda. Kasi nga, tapos, ayan, para mas closer view. So, no, parang kung dati ang ganda-ganda pa nila, ang bata-bata nila. Tapos at the age of ganito, parang ang tanda na nila, ang dali nilang tumanda. So kasi pag makikita mo yung eyes nila affected, pati yung dito, lumulubog yung dito nila, yung pisngi nila, lubog yung mga pisngi nila, which is the common signs, no, or physical feature ng mga drug user. Yung minsan inisip natin, bakit bigla kang pumayat, lubog yung dito mo? Tapos inisip mo, drug user kaya to? Kasi yun yung isa sa mga common na physical feature nila ng mga users. Yung lubog yung dito nila, yung pisngi. Yan. Alright. So we'll go to the ecstasy or the party drug. So kung makikita nyo, very appetizing ba tawag dyan? Kasi parang it's a candy form, no? So, ang tawag sa kanila, ecstasy or the party drugs. Tapos makikita mo yan sa mga teenagers. Very common for the teenagers. Kasi di ba yung mga teenagers, sila yung lagi pumupunta sa mga party, sa mga bar. So doon siya usually ino-offer. And then yung ecstasy, and actually ang tawag dyan is MDMA. Scientific name is the methyl deoxymethamphetamine. So met pa rin siya. Isang klase nga lang siya ng drug. So, commonly known nga siya as ecstasy pagka tablet form, mole siya pagka crystal form, or tinatawag nila na mga love drugs. Kasi nga, meron siya mga stimulant and hallucinogens. So, ayan yung makikita mo na very high, very attentive, very energetic yung mga gumagamit niyan. Talagang kala mo parang hindi sila napapagod. Diba, minsan yung mga gumagamit niyan, parang ilang araw na sila nasa bar, pero hindi nila alam na ilang araw na pala sila nandun. Kasi nga malakas ang effect nun sa kanila pagka gumagamit ka niyan. But, yung downside naman niya, pagka heavy users ka, ayan. Pagka heavy user ka naman niya, ayan yung makikita mo na mga symptoms sa kanila. Ayan, hindi na sila makatulog, there is a depression, hindi sila makakonsentrate sa mga bagay-bagay. And then, meron siya, pwede kayo magkaroon ng heart disease kasi nga yung chemical content. Kasi it's a synthetic form of drug siya. Synthetic siya. So, meron siya mga chemical form na it affects your heart. Kaya, pwede ka magkaroon ng heart disease. And the toxic effect niya, yung hyperthermia. Kaya nakikita nyo yung iba, di ba? Yung mga napapanood natin sa TV na nag-chill sila, yung para nilalagnat sila due to, yun na yung toxic effects na nung ecstasy. So it can also be detected through urine. Pag sa ihi, 3 days lang siya. Ang bilis, no? Parang very short na matidetect mo pala yung ecstasy sa system ng isang tao. 3 days lang sa sa urine. And then as well as sa saliva, ito yung ecstasy, pwede siyang matest through saliva. And the usual din, pwede rin siya yung mga health test, naka-blood test din. For the opium, opioids, or the heroin, so it is a highly addictive, non-synthetic narcotic drugs extracted from the poppy plant. Ayan, yung nakikita nyo in the middle. So it is known as a pain reliever, power pain reliever siya. Kung nakikita nyo, yan yung ginagamit na mga pain reliever like the fentanyl, Vicodin, codeine, and morphine. So yan, yung gum-like na yan, yung kulay white, when exposed to air, magiging color brown siya, na siya na yung nagiging opiates. O yan na yung magiging drugs. Yan na yung byproducts niya. So since na pain reliever siya, mostly yung mga users, kaya siya nagiging addictive. As a pain reliever muna siya, isa for a pain reliever. But yung side effects niya, ayun yung nagiging addictive. Doon yung nagiging, yung mga users, yun yung hinahanap niya, yung side effect niya. So sabi nga nila, yung opioid addiction is a serious public health concern before kasi nga due to misuse and abuse. Dahil nga, although it's a prescribed medicine dapat, yung mga pain reliever, but dahil nga meron siyang addictive effect, yung ibang users pa-prescribe ng pa-prescribe, and o kaya nagiging sila, yung iba kahit na hindi na prescribe, meron sila nakukuha ng mga ganyang tablet.
So yon, yung using of that sa pain reliever sana, hindi na. It's an inaddicting form na siya. Lastly is the cocaine. So yung cocaine, also known as the coke or the snow or rock or crack, so stimulant din siya from the coca plant naman siya. So yun nga, it came from, no, it comes from a parang powder form, para siyang talcum powder or Johnson baby powder. Pinangalanan ko pa talaga Johnson baby powder, no? So, parang siyang powder form yung ginagamit natin or the baking soda. Sobra siyang fine powder siya. So, kung makikita mo siya, yung mga users niya, yung inaano nila through sniffing, snorting, and saka yung nilalagay sa gums. Nakikita niyo yung sa TV, di ba? Yung mga nagtitinda ng mga drugs or yung nagtitrade ng drugs for them to know kung high-grade cocaine siya, kinikis-kis nila doon sa drugs, sa gums nila. Kasi doon nila malalaman kung gaano kalakas or katindi yung cocaine na yon. Kasi yung cocaine, hinahaluan siya ng ibang chemicals para mas maging malakas siya yung effect niya sa tao. So, how long it stays sa system natin for the urine? Usually it's stay in the system for 3 to 14 days, but depende pa rin how heavy users you are. So siguro kung bago ka lang, hindi siya mag-stay ng ganong katagal. Pagka heavy users ka, mas matagal siya na nag-stay sa system natin. For you to know, ano ba yung mga pwede natin makita pag ikaw ay cocaine users, ayan, may teeth grinding, dry mouth, dilated yung pupils mo, rapid speech, weight loss, hindi ka makatulog masyado. Yung financial issues kasi syempre hindi mo na-attend lahat ng mga bagay na dapat mong attendan kasi you are addicted into substance na. So yan yung mga possible na pwede nating makita sa kanila. So how can we identify if someone is under the influence of drugs? It's really hard for us to pinpoint someone na drug users ka ba. So for us to know kung drug user yung isang tao, ang first na titingnan natin is 2 physical signs, then followed by the behavior and the psychological. We have to really know ano ba talaga yung pwede nating makita for us to say na baka drug user siya. So kung makikita niyo sa picture on your right, yung physiological assessment, so most of them, mga drug users, meron siyang bloodshot eyes, or yung sclera ng mata nila ay medyo mapula than the usual. Sa atin, di ba, whitish siya. Sa kanila, medyo mapula. And then, yung pupils niya, it's either larger or smaller than usual. Yung pupils, yun nasa gitna ng mata natin. And then, there's change in appetite or sleep patterns. Yung iba, kain ng kain. Yung iba naman, hindi kumakain. And then, meron silang tremors, slurred speech, or impaired coordination. Usually, yung slurred speech, makikita mo sila, pagka nagsasalita sila, dahil parang sinasabi mo, hindi kita masyadong maintindihan, magsalita. Tapos may iba nga, parang may laway pa or something. Basta hindi mo sila maintindihan. Pero titingnan mo rin kasi baka mamaya kausap mo pala. Kaya siya slurred speech kasi na-stroke pala siya. Hindi pala siya drug user. So it's a different thing, diba? So mas maganda pa rin, ano ba to? Users ba to? Baka na-stroke pala siya. Diba? So yan. And then there's an unusual smell or breath sa katawan nila or unkept talaga sila sa sarili nila. Kasi nga diba, there are some na mga users, parang ilang araw na silang gising, ilang araw na silang hindi natutulog. So hindi na nila naalaga yung sarili nila. Parang hindi na nila alam kung ilang araw na ba sila na nandun sa isang area na yon. So usually hindi na sila talaga nililigo. So kaya maaamin mo talaga sila tapos hindi na nila naalaga yung sarili nila o kahit makasuklay man lang sila. And then this, ayan nga, yung disheveled or untidy appearance. And then there's a change in routine or attendance. Kasi nga, as I said earlier, hindi na nila alam kung anong oras o ilang araw sila sa isang area. Lalo na pag meron sila yung tinatawag na yung group of them are using drugs. Diba? Parang, ay, 3 days na pala silang natutulog or 3 days na pala silang nandun. So yung iba hindi na sila talaga kumakain. They're just taking drugs without taking any food or anything para sa sarili nila. So yan yung mga physical manifestation or physical appearance na nakikita mo sa kanila. Physical feature na nakikita mo sa kanila. And then after that, tsaka tayo mag-isip. Ano ba yung pwede na, yung behavior naman, ano ba yung pwede natin makita
sa kanila na pag ganito yung mga inaasal nila. Ayan, there's an unexplained change in personality or attitude. Parang sasabihin mo, dati naman hindi siya ganyan. Bakit parang ang dali niya magalit? Kasi nga may sa atin mood swing siya. Parang, ito lang yung sinabi ko, galit na siya kaagad. Parang mga ganon, parang madi-differentiate mo, dati naman hindi siya ganyan, pero bakit ngayon ganito na siya? And then, yon, meron siyang periods of unusual hyperactivity or agitation kasi nga yung mga drug user, usually mga high sila, euphoric sila, pero hindi lagi silang yung aggressive or high. Meron din time talaga na nagkakaroon sila ng depression. May mga, kaya nga sinasabi nila mood swing, minsan ang saya-saya, tapos minsan malungkot sila. And then their lack of motivation, lethargic sila, or appearing spaced out. Kaya yung mga kinakausap mo sila, nakatingin sa'yo, akala mo nakikinig, pero hindi pala. Parang lagpasan yung tingin nila sa'yo, yung parang nakaganyan lang sila sa'yo, parang salita ka ng salita, pero hindi pala, wala lang sa kanila, hindi kanila naiintindihan. Kasi yung iba nag-hallucinate, yung iba wala lang, high nga sila eh. Diba? And then there's anxiousness or yan, sinasabi ko, paranoid or mentally unsound without reason. Parang sa atin, ito lang yung sinabi natin, which is understandable to others, pero sa kanila, hindi nila naiintindihan yan. Very short talaga yung understanding nila sa lahat ng sinasabi natin. Kasi nga distorted na eh. Yung brain nila eh, hindi na nila naiisip ano ba yung tama o ano ba yung mali. So, pero syempre, i-weigh din natin. Yung bang nakikita natin, it is really a symptoms or manifestation of a drug user. Kasi yung iba dyan, pwedeng nakikita din natin sa iba na may mga pinagdadaanan, kunyari may mga mental health issues sila, but they are not a drug user. So we have to weigh then kung ano yung nakikita natin. Tama ba na iniisip natin? Always ang sinasabi lang natin, parang drug user siya. May minimum ba na presentation ng symptoms para masabi mo na ano siya, addict or drug user or could be a suspect? To say na drug user ka talaga, is number one talaga is we have to test them at kailangan ma-prove talaga natin na drug user siya through positive result ng drug testing. And then, yun nga, kung sila mismo, sinabi nila that they are a drug user. Pero yun nga, mas maganda talaga na alam natin ano ba yung itsura ng isang drug user. Kasi once na nagsususpect tayo na drug user yung isang tao, doon tayo magsisimula eh. Doon natin sisimulan, kunyari sa office, para may nakita ka na empleyado, parang si Sheila, para siyang drug user kasi ganito yung mga physical niya na nakikita ko sa kanya. Diba? So from there, parang tatawag ka sa Sheila, alam mo si Sheila, alam mo si Sheila. Si Sheila, si Sheila too. Parang nagsususpect ako na drug user siya kasi ganito yung mga behavior niya at yung mga nakikita ko sa kanya. So at least kahit paano, kung alam natin ano ba yung itsura ng isang drug user, idea lang. Suspect lang na ganito siya, pero we can never really tell na drug addict siya, not unless nag-positive test result siya. Parang confirmation yon. Lahat tayo, baka lang. Ayan. So, di ba sinasabi nga natin, after having those psychological at physiological signs or symptoms, baka naman pala mamaya, it was a prescribed medicine by the doctor, kaya naman pala nakikita na nagmamanifest sa empleyado yung mga ganong symptoms. So, if you are an employee with the prescribed narcotics or stimulants, please inform the clinic. Para at least alam namin na, hindi, kaya siya ganyan, kaya siya lagi inaantok, para lagi wala sa sarili. Because he or he is taking this kind of medicine. It's really important to report. Kasi totoo naman yun there are some employees na may mga prescribed medicine na ganyan. So it's really important to report to the clinic para at least magaguide din namin kayo and kung may magka-question, at least we can answer them. Bakit ganon yung isang empleyado na to? And yun nga, para matulungan din namin kayo kung
kunyari ganito yung line of work nyo, at tapos kung lagi ka pala, ang effect pala nun is inaantok ka, makakatulog ka, at least we can ask the HR para yung tinatawag natin na parang yung sa transfer of work, na ito lang muna yung gawin mo kasi it can affect your job pagka while taking this medicine or medication. Ang summary natin is it's very important talaga to declare sa ating clinic kung merong valid prescription for drugs or medicines that can impair yung ability natin na magtrabaho at saka maaaring maka-affect din sa judgment natin sa ating trabaho din. So thank you, Yes. Ms. Sheila, for enlightening us on how to spot also kung if a person is under the influence of illegal drugs, and also partly you shinare mo din ano ba yung mga paraphernalia na maaari naming makita for drug user. So again, ang sinabi mo, the important thing is to spot lang naman, not to judge. It's important not to judge, but at least sa level na awareness if a person may be or might be taking drugs. So we will connect that to what we learned today in the following modules. So for now, we'll pause for a break. For the participants who are taking this, please press next so that you can take a very short quiz on the topic that we've discussed so far. So thank you, and I'll see you back.